ikaw rin ay nanumpang itataguyod ang templo na sinunog ng mga Edomita nang ang Judea ay wasakin ng mga Kaldeo. At ngayon, o Panginoong Hari, ito ang aking hinihiling at ang aking ninanasa mula sa iyo. At ito ang mapagbigay na kagandahang loob na nagmumula sa iyong sarili. Ninanasi ko nga na tuparin mo ang panata, na ang pagtupad nito ay iyong ipinanata sa iyong sariling bibig sa hari ng langit. Pagkatapos si Dario na hari ay tumayo at hinagkan siya at sumulat ng mga liham para sa kanya, sa lahat ng mga ingat yaman at mga tenyente at mga kapitan at mga gobernador, upang ligtas nilang ihatid sa kanyang daan siya at ang lahat ng nasasama sa kanya upang itayo ang Jerusalem. Sumulat rin siya ng mga liham sa mga tenyente na nasa Seleucia at Phoenicia at sa mga nasa Libano, upang magdala sila ng kahoy na sedro mula sa Libano patungong Jerusalem, at upang itayo nila ang lungsod kasama niya. Bukod dito, sumulat siya para sa lahat ng mga Yudiyo na lumabas mula sa kanyang kaharian patungo sa Judea, tungkol sa kanilang kalayaan na walang opisyal, pinuno, tenyente o ingat yaman ang dapat pumasok ng sapilitan sa kanilang mga pintuan. At ang buong lupain na kanilang hinahawakan ay maging malaya ng walang buwis. At ang mga Edomita ay isusuko ang mga nayon ng mga Judiyo na kanilang hawak noon. Oo, na taon-taon ay ibibigay ang 20 talento para sa pagtatayo ng templo, hanggang sa panahon na ito ay matayong muli, at iba pang 10 talento taon upang mapanatili ang mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana araw-araw, ayon sa kanilang utos na maghandog ng 17. At ang lahat ng mga umalis mula sa Babylonia upang itayo ang lungsod ay magkakaroon ng malayang kalayaan, maging sila at ang kanilang mga supling at lahat ng mga pari na umalis. Sumulat din siya tungkol sa mga gastusin at sa mga kasuutan ng mga pari na kanilang isinusuot sa paglilingkod, at gayon din para sa mga pangangailangan ng mga Levita, upang ibigay sa kanila hanggang sa araw na ang bahay ay matapos at ang Jerusalem ay maitayong muli. At iniutos niyang bigyan ng pensyon at suweldo ang lahat ng nagbabantay sa lungsod. Kanyang ipinabalik din ang lahat ng mga sisidlan mula sa Babylonia na itinagda ni Siro, at ang lahat ng iniutos ni Siro, ang mga iyon din ang kanyang ipinabuutos na gawin at ipinadala sa Jerusalem. Ngayon lang ang kabataang lalaking ito ay umalis. Kanyang itinaas ang kanyang mukha sa langit patungong Jerusalem at pinukit ng langit at nagsabi, mula sa iyo nagmumula ang tagumpay, mula sa iyo nagmumula ang karunungan, at iyo ang kaluwalhatian, kagat ako ay iyong lingkod. Mapalad ka na nagbigay sa akin ng karunungan, sapagkat sa iyo ako nagpapasalamat. O yaawa-awa, alahaya ng aming mga ama. At kanyang kinuha ang mga liham at lumabas at dumating sa Babylonia, at isinaysa ito sa lahat ng kanyang mga kapatid, at kanilang pinuri ang Yahweh, alahaya ng kanilang mga ama, sapagkat kanyang binigyan sila ng kalayaan at pagsasarili upang umahon at itayo ang Jerusalem at ang templo na tinatawag sa kanyang pangalan, at
At sila'y nagdiwang na may mga panugtog ng musika at kagalgakan sa lubot ng 7 araw.